Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kinumpirma na ngayon ni General Torre na ang laman ng mga sakong natagpuan o na-recover dyan sa lawa ng Laurel, Batangas ay positibong human bones. Narito ang ulat courtesy sa atin ng GMA 24 Oras. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sa bungero. Nagbigay na ng DNA samples ang ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Mula noong Huwebes, 5 sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero matapos suriin ng PNP sa Camp Crame. Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Na nakuha ay sa tao talaga or may mga na-recover ng mga animal remains, may human. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabungero. 1 sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman, may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabungerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maaari raw umabot ang bilang sa mahigit 100. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabungeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Okay, so kanina lang ay naroon sa UP Diliman daw yung mga naiwan, yung mga relatives or kin nitong mga nawawalang sabungero. Nasa 30 lahat ang dumalo doon. So ibig sabihin 30 ang nakunan ng sample ng DNA. At kapag isa lamang ang na-match, na cross-match sa mga buto na nakuha diyan sa lawa, isa lang ang mag-match ay solved na ang kaso. Di ba? Tapos na. Yun lang naman ang mapatunayan na totoo ang sinabi ng witness. At kapag totoo, ibig sabihin 100% credible at baka lahat ng sinabi niya ay totoo nga. Hindi baka, siguradong totoo. Kapag merong nag-match na DNA diyan sa mga nakuhang mga buto-buto. Okay, pero sa tingin ko yung unang nakuhang sako ay talagang buto yun ng uta-uta, di ba? Hindi yun sa hayop eh. Ang sa hayop ay yung medyo nagkalat lang dyan sa lawa. Di ba? Meron namang naanod, merong hinagis, binasura. Pero yung nakalagay talaga sa sako at tinalian pa, di ba? Parang sinigurado talaga na hindi makita, hindi magkawatak-watak, ay hindi yun sa hayop. Kaya sigurado ako na hindi muna dinidisclose ng PNP or ng DOJ ang mga na ito para hindi makapag-isip na sisibat kaagad yung mga culprits nito, yung mga gumawa. Hindi muna sinasabi na okay, tapos na ang kaso. Confirm na nasa uta-uta nga yung mga buto-buto. Kaya yan ang nila. Pero alam naman natin na sigurado. Nakangiti nga si Tori kanina pag sabi niya na halo-halo eh. Paano maging halo-halo yung laman ng sako? Isang klase lang yun na buto, yung unang nakuha, yung unang pinakita.
Hindi na nila pinakita ang mga sumusunod kasi baka dito pa makaisip ang ano, 'di ba? Nasisibat na sila. Yung mga gumawa nito, sisibat na sila kasi delikado na. Kaya hindi mo natin i-disclose lahat. Pero alam na natin, kumpirmado nga ni General Torre na meron ngang buto ng mga uta-uta. Okay, hindi natin sabihin na tao, baka matrace ng YouTube ay mabigyan tayo ng warning na naman for ayaw nila ng ganitong mga topics Pero wala tayong magawa. Ito kasi ang balita ngayon na talagang viral, di ba? Kaya dito tayo mag-focus, mga kababayan, kasi ito ay national issue National issue kasi napakalaking napakalaking nagawang karumal-dumal. Okay, so balik tayo sa balita courtesy sa atin ng GMA 24 Oras. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-a-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample, ang ina ng nawawalang sabongero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo, Kailan po? Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Nananatili pa rin dito sa Camp Crame ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa PNP, mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. It will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima pati na rin po ang kanilang mga pamilya. So dapat bigyan niya ng pressure yung mga nakadetine diyan na 22 pala 22 kalispo ang nadetine sa Camp Crame dahil nga sila yung tinuturo ni Totoy Bato na mga operatives ng ng pagkuha ng mga sabongero at dinala kung saan. At diyan nga pala dinala sa ang huling hinantungan ay yung lawa sa Taal. Okay, kaya kapag na-pressure na yung mga pulis na yan, ay meron talagang isa diyan na hindi gaanong gumagawa, di ba? Meron talagang ganyan na nasama lang. So yun yung kakanta. Pero yung mga talagang gumawa ay hindi na yung kakanta kasi akseptado na nila na yun talagang gawain nila. So handa na silang magpakulong. Pero yung medyo magaan lang yung ginawa ay baka siguradong magsalita at kakanta, di ba? At magbigay ng testimonya. So yun yung hope ng PNP na baka meron ngang babaliktad yan sa 22 pala yan Noong una 15 lang yan, 15 kalispo ang nadetine, ngayon 22 na. At kanina lamang hapon ay merong ibinunyag na naman si Totoy na dalawang pangalan, talagang pangalan ng mga lispo na talagang kasama diyan. At sila yung parang leader ng grupo na kumukuha ng mga sabongero. Alright, so anong masabi niyo tungkol sa balitang ito mga kababayan? Meron ng cross-matching ng DNA na nangyayari, nag-umpisa na yata. At
baka sa tulong ng Diyos ay masolve na ang kaso na ito, kasi kawawa naman, wala silang final resting place na itong maganda. Siguradong kondenado ang mga ito. Okay, so ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-comment na lang sa gusto nyong sasabihin sa ating comment section. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.